Happy anniversary! Yo, yo, yo! And we're back! I am Kuya Rads again with another episode with current and former presidents of Santo Domingo Youth Organization 21st Anniversary Special. Yes! So, sa episode natin ngayon, sunod nating interviewin si Sister Joanne Jacqueline Punay. Ito naman, ito yarn. May ilaw ba? Meron? Yes, may ilaw. Color green. So, first of all, pang ilang kang presidente? Hindi ko alam. Ano? Ka ba? 3, 4, 5, Hindi pa kailang 9. Sino sunod mo? Si May Carlo. Si Carlo. Ah, si Carlo. Yan, kasi parang ano nila. Oo. Sinundan ako ni Carlo. So, ako yung pang 9 Pang na president 9. ng SPY. Anong challenges yung napagdaanan mo? Sa term ko, ang dami. Excuse me. Actually, kasi yung sinundan ko na ako yung after ng pandemic eh. So, Anong year yun? 2021? 2021. Actually, oo. Hindi, 2022 pala ako. After ng pandemic, 2020, 2021, feeling ko yun yung pinaka-crucial na part ng STYO. So, after nun, yung nag-transition na sa akin, una palang challenging kasi yun yung time na ang konti ng mga uma-attend. Like, ilan na lang kami, Oo. nabibilang na lang sa kamay yung mga uma-attend. Like, 10. Ano yan? Face-to-face na or online lang? Nag-start, hindi. Ano pa nun? Hindi, bago pa lang ako, nag-online pa. Pero nung mga kalahati na ng mga term ko, yan na, nagpe-face-to-face na. Kasi pwede na yun. Oo. So, medyo may Lumuwag na kahigpitan. yung- Pero, ayun, nahirapan ako dun sa actually, lumabas nga siya, lumabas siya naturally, no, yung pagsali ng mga bata. Ang hirap lang manghikayat nun that time kasi nga galing sa pandemic. So, yung iba ay medyo hindi pa pinapayagan ng mga parents. Oo. So, kami-kami lang din. Kung sino yung mga nandun nung pandemic, ilan lang kami, uma-attend kami, parang, lang kami, 10, minsan nga less than, minsan 5 lang. Oo. So, Officers yun yung pinaka, pero, along the process, yun yung pinakamaraming, sa term ko yung dumami ng sobra. Oo. Dahil kay Nagpasukan tong mga... Dahil kay bata. Abby talaga, Oo. lahat ng mga kabataan nung Holy Week, doon na. Makapanik siya tayo. Dumami na. So, hanggang ngayon, parang na-maintain siya. Yan nakakatawa. Tapos, ano pa bang challenges? Yung kasi after 1 year ko bilang president, naging challenging din sa akin yung napagsabay ko yung school kasi nag-aral ako ulit. Tapos yung Law school na yan, no? Oo. Okay. So, parang second term ko na yun. Pang second term. Doon ako nahirapan na may time na hindi na ako nakakapagpa-meeting. Oo. May time na hindi ko na talaga na-a-attend na natututukan yung isang bagay. Parang napapasalo ko siya din sa mga officers ko. So, ayun. Nahirapan talaga ako na time. Kasi nung unang taon, smooth kasi planado siya. Ganun. Actually, wala nga kami. Ako lang ata yung president na walang planning. As in, hindi ako nag-planning. Understandable naman kasi, Oo, pandemic. So, kung ano pandemic. lang yung maisip kong, activity. wala tayong idea kung kailan luluwag yung, Tama. kung safe na ba talaga. Daming plano. So, ayun, dumating ka ba sa point na ayaw mo na? Na Oo. sumusuko ka na? Oo. Nung Ano yung nag-trigger na? Yung exact date na lang. Dapat mag-specific Feeling tayo. ko naman lahat tayo dadating sa dumating tayo sa ganung point. September 23, Hindi ko na maalala kung kailan. Dapat pinaalala natin yan. Pero sabi ko parang grabe, parang ang tagal ko inantay yung pagiging president. Kasi nakailang officer na din ako. Naging officer na ako ni Ate Jam, nila Ate Jess, ni Bete, bago ako maging president. So, nung after a year, nun nga, yung nagkaroon ako ng ibang responsibility sa school, sa labas, sa school. Doon, parang inaano ko na parang hindi ko kayang pagsabayin. Parang hindi ko na kaya tutukan yung SDYO. Kasi nga, hindi ko pwedeng, basta hindi ko pwedeng, basta kailangan ko mag-focus dun sa
dun sa kung ano yung ginagawa ko that time. Kaya sabi ko parang hindi ko kaya talaga. Pero yun, parang pinush pa din ako nila Bebe na tapusin yung, natapusin yung 1 taon. Kahit, parang nag-promise sila yan, sila Jonah, si Bebe. Especially sila yung nagpapasalo ng meeting. Talagang pinush nila ako na tapusin natin kahit parang gusto ko lang magpa-election kahit nakaka-1 taon pa lang ako. Parang sabi, ang dami na nangyari, ba't ganun? Yun yung time na parang gusto ko na bumitaw nun. Pero at least no, nakabalik ka pa. Oo. No? Tapos parang nairaos mo pa rin. oo, yun. Parang feeling ko nga ganun na lang nangyari na iniraos ko yung mga huling buwan. din yun yung president tayo mga kaibigan. Oo, yun. Officers ko din kasi mga friends ko like Mga PGT. Bebe, hindi, Nicole, June. Tapos nawala pa si June. Parang ang challenging sa amin na magsama-sama pag nung nawala si June. Oo. Parang yun, 2023. Sorry sa'yo. Siguro ang pinaka-challenge sa atin ngayon yung langay. Kasi meron ka dito. Kasi natatakot ako baka pumasok sa bibig ni Joanne. Hindi na ako eh. Kasi ito pinaka-challenge natin. Nalunok ko na. Ayan, nalunok So, ayan, ano nga yung next Challenge ka question na ko? lang mamaya. Ulang ka na. Challenging. So, ayan, sa mga anong message mo? Paano may hikayat yung mga kabataan na wala sa simbahan? Anong meron tayo? Parang ayaw ni Joanne eh. Hindi, nag-iisip ako. Parang gusto ay masyado na kami marami. Kung ayaw mo na, huwag ka lang maghihikayat. Okay na, marami na kami magugulo. Ang hirap saway ng mga bata. Tama na to. Nakaka-stress sa jeep kanina. Message ko sa mga kabataan, kasi hindi naman lahat talaga religiously parang open sa gantong organization. So, gusto kong nakakatuwa nga kasi first time ko magkaroon ng nakamag-anak na nandito. Meron akong 2 pinsan dyan. Mga bata pa sila sa Kristan, pero Punay din. Sa Purokdo. So, Punay. hindi naman kasi din namin sila ganun ka-close. Kaya nagulat ako nung sumali sila. Congrats. Tapos pinayagan sila kasi nalawang nandito ako. So, ayun, ang message ko, parang walang mawawala kung susubukan yung sumali sa SDYO. Kasi, ang dami yung matututunan. Siguro yung kalahati ng buhay ko. Parang hindi ko, parang ano bang term? Walang mawawala, walang I owe magkakaroon. my self. Kung ano ako ngayon, kung ano yung personality ko ngayon, yung pagkatao ko sa SDYO talaga. Kasi parang doon talaga nahubog yung talent ko, kung ano ako ngayon, kung ano yung kaya ko gawin. So, dito ko lahat natutunan. Syempre, iba yung sa school, pero mas iba yung natutunan ko sa SDYO kasi maraming mga mentors. May mga mentors kami dyan, lalo sila Kuya Kaya na sila Ate Jam. Marami ako natutunan sa kanila. So, akala nyo ganyan-ganyan lang yan, pero pagkausap mo yan sila ng seryosohan sa mga project, talagang wala kwenta. Hindi, may mga matututunan talaga kayo. So, ayun, yun yung inaano ko. Kasi parang feeling ko pag galing sa SDYO, ang successful ng mga taong nandito. So, ayun. Thank you so much, Sister Joanne, Jacqueline, Punay. Yes! Tara na. So, yeah, doon nagtatapos ang ating episode for today. And we're out.